Magandang hapon sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay November 19, Wednesday. Ang oras po ay 12:19 ng hapon. Ngayon po para sa ating mga viewers, para lang magkaroon ng isang idea, ano po ba ang Road Full of Disaster program? Ito po ay tumatalakay sa mga iba't ibang disaster like floods, typhoon, volcanic eruption, earthquake, mga accident, fires. Yan po. At hindi lang po yan. Ito po ay double meaning. Kumbaga, pwede rin po natin ihambing sa buhay ng sa totoong buhay, no, na tayo ay personalidad na may nagiging problema, hindi lang po sa financial, di ba? Yung mga na-encounter po natin araw-araw, mga problems, personal problems, no? So yun po. At syempre, hindi natin may mga problema sa love life. Di ba? Pero at the end of the day, ano po ba ang pinakaano natin dito is resilient. The keyword is resilient. Tayo po ay resilient sa bawat na-encuentro nating mga problems or disaster. Yan po. So ngayon po ay bago tayo pumunta sa ating bisita, ipakita po muna natin yung gaganapin sa linggo, yung alay lakad. Yung PubMat. Yun po, inaanyayahan po natin lahat na sumama po sa alay lakad 2025. Gagawin po sa November 23 sa linggo. 5 a.m. ang start ng walk, no? So ito po ay para sa scholars. So mga naglalakad po, pwede po kayong mag-donate para sa scholars ng Alay Lakad Foundation. Yun po yung purpose ng walk, no? Walk for a cause. Walk for a cause. At ito ay scholar para sa mga kabataan. Yan po. So pakita rin po natin, no, yung sa City of Manila. Pakita po natin yung turnover ng mga AED from the Office of the Mayor. So yan po. So ang opisina po ng Office of the Mayor through Mayor Isko Moreno po, no? Yan po. Naglaan po sila ng mga mga AED. Ito po ay i-distribute sa mga hospitals sa City of Manila, and at the same time all the schools, public schools in the City of Manila. So maglalagay na po ng AED. Ang AED po ay importante, no? Alam naman po natin na lalo na sa mga very kung maraming tao. Tapos pag nagkaroon ng cardiac arrest, pwede po itong maging first response, or ito po ay magagamit yung mga AED, no? So congratulations sa City of Manila for spearheading this kind of project, no? Matagal na po itong gustong mangyari ng Department of Health, di ba? Lahat ng government institution daw sana magkaroon ng AED sa bawat government facilities. So ito nasimulan na sa City of Manila. Hopefully magsunuran po yung ibang cities involved. Yan po. Tapos at the same time, pakita natin yung turnover of whistles. So nagkaroon po tayo ng turnover of whistles sa programang Anghel ng Masa. This will be distributed sa kanilang mga constituent or yung mga viewers nila sa mga sakop nila. Yan po, nag-turnover po tayo ng mga whistles. Alam naman po natin ang whistles is very important. Lalo na during a disaster, di ba? So ito po ang magtatawag pansin. Imbis na sumigaw tayo, ito po ay gamitin natin para magtawag ng pansin. Yun po. So dapat meron po tayong daladalang whistle araw-araw. Ito ay magiging bahagi po ng everyday carry natin. Whistle, flashlight. Yan po. And pakita rin po natin yung sa Boys Town, Manila Boys Town, no?
Yung sa Manila Boys Town po, tayo po ay naatasan na mag-conduct ng fire safety. Yan, makikita nyo po sa picture. Nag-conduct po tayo ng fire safety and disaster preparedness doon sa Manila Boys Town. So, basic life support, tinuruan po natin yung mga staff po ng Manila Boys Town para alam po nila mag-response, no? Tapos, fire safety, pag nagkaroon ng sunog sa facilities, alam na po nila kung ano pong dapat nilang gawin. And during earthquake, nag-conduct po tayo ng earthquake preparedness. Nag-conduct din po ng earthquake drill para sa staff ng Manila Boys Town. Yun po. Ngayon naman po ay pumunta po tayo sa ating bisita. Ngayon, from the Safety Organization of the Philippines. Alam naman po natin, napaka-importante po ang safety sa ating araw-araw na buhay, no? Hindi na po natin patatagalin. Nandito po si former retired General Danny Cabrera ng Safety Organization of the Philippines. Sir Danny. Magandang umaga po sa lahat at safety po para sa lahat. Yan po. So, para sa ating viewers po, no, may tanong natin, Sir Danny. Kailan po nagsimula ang Safety Organization of the Philippines? It was founded in 1959, ano po, at yan po ay composed ng mga professional, mga kumpanya at mga individuals na ika nga ay safety ang pinopromote. Okay. So, 1959 pa. So, Yes, matagal opo. na, ha? 66 founding anniversary po ngayon. 66 actually. na, actually. Hindi ko na naabutan yun. Bata pa tayo. Hindi natin naabutan. 1959 pa, biruin mo, 1959 pa lang, meron na pong Safety Organization of the Philippines, which is to promote safety. Tama Of po? course, opo. Ayan. Tapos, ito po ay nag-join together po mga businessman po ba o mga safety practitioner? Yan po ay composed ng mga individual members, company po, no ha? Saka yung ika nga mga civic organization. Actually, kayo nga po ay isang member ng Yes, SOPI, yung volunteer organization ay kaagapay ng aming organisasyon para po sa safety. Okay. So, yun po, ay, nagpulong-pulong ang mga businessman and safety practitioner. Tapos, nagkaroon ng Safety Organization of the Philippines. So, ang purpose po ba ano po ang mission and vision ng SOPI? Ay of course po ay to promote safety sa unang-una sa komunidad, sa mga workplaces po natin. At sa lahat po ng sangay ng ika nga ng ating pamahalaan ay kaagapay rin po natin, especially po ang Bureau of Fire Protection. Ayan po. So, alam naman po natin na kailangan po ng safety sa bawat establishment, no? Sa bawat establishment. So, sir, kayo po ay former BFP, no? So, after na nag-retire po kayo, nag-SOPI na po kayo? Maski po nung ako ay nasa Bureau of Fire pa, member na po ako ng SOPI. So, naging member po ako ng SOPI when I started my career with the BFP. It's 1988. No, 1988. And started ika nga actively in 1990 when we conducted the Fire Brigade organization po, Fire Brigade competition. So, yan po ang mga naging pangunang naging experience ko po. At ang Bureau of Fire Protection, alam po naman natin ay involved sa fire safety. Primarily. At hindi lang din po naman dyan dahil ang Bureau of Fire, alam naman natin, ay mga emergency management. Yes, yes. So, napakatagal na po. 1990, parang kinder pa lang yata ako nun. So, veterano na po ang ating kasamahan dito sa ating palabas, no, sa programa natin. Ngayon po, ano po ang pwede natin maibahagi sa ating mga viewers regarding po sa safety? Ang safety po ay nagsisimula sa sarili natin, ano? Huwag po tayong umasa sa iba because safety begins with ourselves. So, ano po ba ang safety? Yan po yung freedom from harm or danger. Kasama na rin po dyan yung magiging ika nga harm sa ating mga assets, liabilities, ano?
So, yan po ang safety. Okay. Tek, pakita natin yung mga photos, yung miscellaneous photos dyan para ma-discuss natin, no? Yung mga iba't ibang safety or to prevent injuries, di ba? Yun. So, ang SOPI basically, nagko-conduct po kayo ng mga trainings, tama po ba? Opo, totoo po yun. Nagkakandak po ng training. Accredited po yan ng Department of Labor and Employment. Dahil bago ko po makapag-conduct ng isang safety, kailangan po ay accredited kayo ng ng isang government agency na involved sa pagpapalakad po ng tungkol sa safety. Ayan po. Itong PPE, ang tinatawag natin Personal Protective Equipment. Bakit po kailangan natin to sa trabaho? Alam niyo po, ang safety, number 1 ay tatandaan natin. Ano ba ang hazard? So, kung ikaw ay nagtatrabaho, ika nga sa isang construction, primarily, yung ulo mo, baka mabaksa ka ng mga ng mga bato-bato, no ha? At yan po naman, nakikita natin sa mga nakaraang balita. Kailangan po natin ng proteksyon ng ating ulo. Kailangan din po natin ng proteksyon ng ating mga kamay, ng ating mga paa. At kung yan po naman ay mabigatan na, lalo na po sa mga sunog, sa mga volunteer, ay meron po silang PPE na ginagamit na yung respiratory and then yung mga SCBA po na tinatawag. Yes po. So ito po ay sa mga common na nagtatrabaho sa mga very risky na situation, no? So ano po ba ang mga kailangan? Back po na natin. Ayan. So kailangan po ng helmet. Opo, helmet po, respirator, oo, goggles, gloves, ika nga po yung mga shoes, no, ha? Safety Saka yung shoes. vest po. Yung vest po nakakatulong din na ika nga ay ang visible vest, no? Para at least kung magkaroon ng brownout, madilim, nakikita mo kagad yung iyong Visibility vest, no? High yes. visibility vest. Yes, And tama po. may ear maps din po siya, no? So ang ear maps yata depende sa work environment kung maingay o hindi. Yes, opo. For 8 hours, kailangan ay hindi sobra ng 85 decibels na ang iyong mararanasan, no? Kung sumobra po, mayroon na tayong ringing of the ears. Oo, Magkakaroon yung ng ringing PPE, protecting our ears. Yes. Sige, next slide. Ayan. So, yan po. Goggles, helmet, gloves, safety shoes or boots, coverall. Yung, usually, dapat long sleeves yan, no? Yung Opo, usually. Para Kasi hindi siya masugatan. Depende rin naman po kasi kung anong klaseng hazard. Kaya importante na ma-identify mo ang hazard mo. So, it depends on the environment and the workplace you're going. At tapos, Yes. specific needs, specific equipment ang... PPE. Yes. So, pinakita po natin is just a basic or generic, no? Na mga equipment na kailangan. Yan. So, next slide. Ayan, personal protective equipment. So, lahat ng papasok sa construction site shall wear appropriate PPE. Kunyari, bibisita ako sa isang construction site. Pahihiramin po ba ako ng equipment o dapat ako magdala? Ay dapat po yung kumpanya mismo merong nakaprepara para sa mga visitors po. Not only yung mga nagtatrabaho sa kanila, pati dun sa mga visitors din. So, dapat prepared po yung company na may spare, no? Yes, So, opo. para kunyari may nag-site inspection, bibigyan po ng helmet. Tama po ba? Opo, tama po yun. Ayan. Like yung nag-attend po ako ng isang elevator rescue, no? Wala po akong dalang helmet. Pinahiram po nila ng helmet. Kailangan daw na may helmet. Yes, opo, kasi yan yung mga false ika nga, yung mga bumabaksak na mga bagay-bagay. Oo, bali pumasok kami sa isang elevator na demo unit. So sabi sa amin, ay bawal ka pumasok, suot ka muna ng helmet kasi baka mauntog daw sa mga parts na medyo matatalas or yung mga edge. Opo. Tama na yun. Yun. So, napaka-importante po pala na dapat meron provided, no? Or meron ready ang isang company. Ayan. So, sige. Yung iba pa, yung miscellaneous po, Tech, ano na natin, pakita natin sa ating mga viewers, yung mga ibang other safety
na pwede. Like yung mga manual handling, lifting, yan po. Pakita natin para yan po. Yan po, Sir General. Opo, may proper way po ng lifting, gaya na nga ng manual handling ay sinasabi, do not bend over when setting a load down. Kasi po ang tendency niyan, ang hazard niyan, ang risk niyan, yung ating kikita naman yung balakang natin. So yung spinal natin Yes. maapektuhan. Opo, totoo yun. So meron palang proper lifting procedure, no? Yes, Siyempre, ang opo. alam natin, magbe-bend lang Tas yung Oo. pala dapat nakayuko tayo. Yung naka-bended knees. Oo, bended knees po. Dahil yun ang dapat nating ihanda sa pagbuhat, hindi ang ating bewang. Ayun. So yan narinig po ng ating viewers. Hindi po yung ating bewang, kundi dapat naka-bend knees po tayo para at least hindi maapektuhan ang ating spinal or yung ating balakang, no? Tama po. Opo. Mm-mm. Yan. So next slide. Ayan. So, sabi dito, wag daw biglang Iikot. iikot. Kung may mabigat yung dala, baka biglang ma-out of balance. Yes. So, use a wide stand to gain balance, no? Para at least hindi po kaagad biglang ma-out of balance. Madapa tayo. So, injured naman pag nadapa. Ayun po. So, next slide. Ayan. Ano naman po itong toolbox meeting na sinasabi? Especially po, kaya nakalagay, during construction, start of work, dapat may toolbox meeting. Mga short, safety instructions na dapat susundin pag nagsisimula na ang isang trabaho. So, basically, ang ibig sabihin ng toolbox meeting ay isang parang mag-meeting muna kayo. Pagpupulong po. Pagpupulong at sasabihin sa araw na to, ano ba ang nakikita nating hazard, ano ang risk na ay dapat susuportahan natin na hindi tayo maaksidente. So, itong toolbox po na tinatawag ay pwede rin po ba magamit sa ibang establishment or sa construction lang po ba yan? Sa lahat po yan. Sa lahat po yan. Especially kung makikita natin na merong na risk na maaaring magkaroon sa ating gagawin na bagay-bagay. So, ginagawa pa yon sa start of the work. No? Start of the work. So, parang may pulong muna before the start of the work. So, pag-uusapan yung mga safety hazard or mga related dun sa safety. Opo. Okay. So, kasi syempre hindi po alam ng mga ating mga viewers ano po ba ang ibig sabihin ng toolbox. Kala nila yung lalagyan ng mga gamit ng tools, di ba? Actually, naging istorya po niya yung toolbox kasi nga naging paraan yung toolbox na siya umupo doon sa toolbox niya para siya madinig ng tao kaya tinawag yun na toolbox meeting. Yung po ang original na kwento niya. So ginamit yung toolbox para platform. Para platform para magbigay siya ng instruction and from there tinawag siyang toolbox meeting. So tinapakan pala yung toolbox para tumangkad. Para makapagbigay ng instruction. Okay. So yun po sa ating mga viewers, ang toolbox po ibig sabihin po ay meeting po ng mga opisyales or ng mga tao or mga empleyado, no, before the start of a work. Yan po ang ibig sabihin po ng toolbox. Yan, next slide po, Tek. Ayan. Iba naman po ang PPE para sa ganito po, no? Yung nakikita natin. Safety harness. Opo. Working, ang tawag dyan ay working at heights. Pag nasa taas ng trabaho mo, more than 6 feet, kailangan meron ka ng mga harness na tinatawag. Okay. So, dapat mayroong mga safety harness or so that to prevent yung possibility of falling. Yes. So, bawat trabaho po, pagka may risk, meron pong kaakibat na personal equipment. So, depende po sa, parehas na sinabi natin kanina, depende po sa kind of work at specifically yung equipment na gagamitin para dyan. So, ito yung mga heights po ay meron pong mga safety harness.
Yan. So, meron din po siyang helmet, safety belt, Carabiners. harness, tapos Carabiners. carabiners, no? Yan. So, may gloves din po siya. Yan po. May goggles. Yan po. So, next slide. Yan naman. Manual handling. Pagbubuhat. So, ibig sabihin po, pati pagbuhat, meron proper procedure. No, sir? Totoo po yun. Gaya po nung nakikita nga sa picture, kung kayo ay magdadalawa, dapat at least pareho kayong mataas o pareho yung height. Dahil kasi kung medyo mababa yung isa, yung load mapupunta raw sa mababa. Kaya yan, may mga proseso po. Ano? So, depende talaga sa sitwasyon. So, paano yan kung isa maliit, isa matangkad? Ay hindi po dapat ituloy dahil ang probabilidad na magkaroon ng aksidente Kaya lang yun, sila dalawa lang yung available that time. ay gagawa po ng paraan na magiging hindi na manual. Magagamit na po ng mga equipment na para mabuhat ang isang bagay. Kung walang equipment. Ay dapat po wag ituloy ang trabaho dahil magkakaroon po ng aksidente. Hindi po dapat ituloy. So, stop workage. Yes. Stop work. Oo. Ah, Stoppage okay. of work. Okay. So, yan po, makikita po natin sa screen, no? Do not lift objects beyond your physical strength. Get help. Preventing injuries from manual handling. So, pati sa pagbubuhat po, may proper procedure in handling and at pagbubuhat in lifting an object. Yan. Tapos naka-PPE pa rin po sila. Di ba? Nakita natin, naka-gloves, Yes. naka-goggles, naka-helmet, naka-safety shoes. So, kasi makikita natin yung iba, di ba? Naka-chinelas lang eh. Opo. Oh, so, improper po siya or unsafe, no? Yes. Yan. Tama po 'yon. So, next slide, Tech. Ayan. Ito naman, push rather than pull. Totoo po, kasi ang tendency mo dyan, kung hinihila mo, hindi mo alam kung ano yung nangyayari doon sa iyo hinihila. Kaya as much as possible talaga, dapat ipupush mo. No? So, hindi mo nakikita yung nangyayari. Yung binubuhat mo, Mhm. hindi mo nakikita. So, importante na nakikita mo na baka mamaya, kung ang dala mo merong langis, maaring tumutulo na pala, hindi mo pa alam. No? Baka So, yun naman po. na nakaw na yung gamit, no? Hindi mo pa rin Oo. alam. isa po yun, di ba? Lalo na sa palengke ka. Nakatingin ka doon, tapos sa likod mo, ninanakaw na pala. So, push rather than pull. Yes. Sabi nga, preventing injuries from manual handling. So, yan, isa pong mga sa ating mga safety tips. Yan. So, next slide. Meron pa po, Tech. Ayan. Preventing injuries. Yan. Prepare the lift by warming up the muscle. Eto, bihira ako makita yan yung nagwa-warm up. So, dapat pala may warm up pa. Taba po yun. Kasi ika nga, minsan yung mga muscle natin, kailangan na exercise mo yun. Masamang nabibigla. No, ha? Masamang nabibigla ang mga muscles. Ang alam ko sa mga warm up is during sa sports. Yes. Sa sports, iba nagwa-warm up sila. Pero sa workplace, parang wala po akong nakikitang nagwa-warm up eh. Actually, meron ako minsan nakita na ito, kasi taga the Bureau of Fire ako, nakikita ko sa Facebook nila. Every certain hours, nagkakaroon sila ng warm up tumatayo sila sa upuan nila, no? So, kasama po yun siguro, yung ika nga pagpa-warm up ng mga muscles. Ang alam ko, pagka ganun po, para hindi antokin eh. Oo, tama yun, tama po yun. So, ginigising po yung mga Alamnan. empleyado. Yes. Muscles. Ginigising para at least, lalo na pagkatapos, ang napapansin ko kasi, lalo na pagkatapos kumain, ikaw ay aantokin. Oo, masamang ihiga mo kaagad. Medyo tayo-tayo lang para ika nga matutunaw ng dapat yung ating kinain. Yeah, kaya pala pagka after the eating sasabihin ng instructor or lecturer, warm up muna tayo, exercise para magising. Kasi tayo aantokin, hindi na po nakikinig sa sinasabi ng nagle-lecture. So yan po, makita po natin, prepare the lift by warming up the muscles para hindi po, sabi nga ni Sir Cabrera, para hindi po mabigla ang ating muscle. So, i-warm up muna natin before
lifting. Okay, next slide. Yan po. Use of mechanical aid. Such Yes, as gaya ng trolley, nabanggit pushcart. natin kanina, pag talagang mabigat, gumamit ka na ng mechanical aids. Ika nga, mga trolleys, like that. No? So, wag na po natin puwersahin yung sarili natin. Yes, Pwede naman siguro pag walang trolley, pa isa-isa. tama po yun, pa isa-isa. But there are some instances na malaki yan. Ika nga, kung buo yung pupuhatin, talagang kailangan mo ng mechanical aids nga naman. Yan. So, use of trolleys, pushcart, hoist, or conveyor Conveyors. if available. So, kung wala, pa isa-isa. Yan. So, next slide. Yan po. Avoid sudden movement or jerking. Dahil pagka bigla kang gumalaw yata dito at bigla mo niliko, baka magtumbahan lahat ng dala mo. Yung dala Sa mo po cart. at yourself, yung dislocations, ika nga na tinatawag. No? Especially kung mabibigat ang iyong mga dinadala. Pag ginanya mo, hindi umikot, pilay ka sigurado, no? Malamang. opo. Mapipilayan. Yan. So, avoid sudden moving or jerking. Yan. Next slide. Wala na. So, yun po. Ano po ang mga ibang programa ng SOPI para malaman po ng ating mga viewers? Siyempre, nagtataka po sila, ano po ba ang organization ng SOPI at ano po ang maibabahagi natin para sa ating mga komunidad? Ano ang mga programs nyo or projects? Actually po, ang lahat ng mga BOT po natin, merong mga kanya-kanyang directorship na tinatawag. Merong director tayo for the coming during Fire Prevention Month celebration. So may director in charge po tayo sa fire prevention. Actually, ang malaking tulong nga po ang inyong samahan na pag nagkakanda kami ng mga fire safety conventions at yung mga fire brigade trainings natin na ginagawa at yung fire brigade competitions nga as mentioned, ay ando doon po kayo tumutulong, inasistahan nyo po kami na para ika nga ay maging maayos at ika nga safe yung ating competition. So, ang SOPI po may programa yan na yearly, no ha? So March nag-start po tayo, meron po tayong tinatawag na by July emergency management, meron po tayong tinatawag na ika nga ay yung holiday safety. Yung holiday safety actually po ay mag-holiday na ngayon at ako po naman yon director sa holiday safety. Actually, ang isang programa po natin dyan ay magpunta sa mga barangay, magpa-interview about the promotion of safety during holidays. Dahil alam po naman natin, pag holiday, marami rin pong mga aksidenteng nagaganap, especially New Year. As an experience po, nung ako'y nasa Bureau of Fire, kailangan pag magbibisperas ng bagong taon, kailangan na maaga pa lang kumakain ka na dahil pagdating po ng mga alas 10, sunod-sunod na po ang tawag niyan para magresponde sa apoy. No, ha? Meron po kaming darating ngayong Nobyembre. Actually, November na ngayon. Next week po, meron kaming Industrial Safety Convention. So, meron po kaming Industrial Safety na tinatawag. Meron nga pong maritime, no? Marami pong mga safety projects na ginagawa po ang Bureau of Fire at si Rolly nga po isa sa malaking tulong po sa amin. Okay. So, mamaya po, pagbalik po natin, discuss po natin yung mga monthly programs ng SOPI, no? So, ano muna tayo? Break. Magbabalik po ang program natin. The Federation of Filipino-Chinese Fire Rescue Emergency and Civic Association of the Philippines Foundation Inc. is an umbrella association of fire and rescue brigades. With its mission to help assist the general public and the government in disaster mitigation, response, and resilience programs. From a humble beginning of 6 fire rescue brigades, it now has 38 affiliated brigades in Metro Manila and nearby provinces. The association is not only concentrated on fire suppression and rescue operation but also conducts seminars and trainings on fire prevention, disaster preparedness, mitigation and other civic-oriented activities. During the height of pandemic conducted flushing and disinfection of streets, institutions, and barangays, turnover of face mask and face shield, alcohol and essentials to different areas.
Together let us work towards a fire-safe and disaster-resilient nation. We are Federation. Let us give a warm round of applause to Federation of Filipino Chinese Fire Rescue Emergency and Civic Association of the Philippines, led by Mr. Rolly So. Okay, nagbabalik po muli ang programang Road Full of Disaster. At bago tayo bumalik sa ating topic, pakita po muna natin yung ginawang doon sa YMCA Makati, no? Nag-conduct po tayo ng earthquake drill, disaster preparedness and fire safety. Yan, makikita po natin sa screen. Yan po, nag-conduct po tayo ng fire safety. Yan, paggamit ng fire extinguisher, basic life support. Ayan. Tinuruan po natin ng CPR. Yan po. Makikita sa picture from YMCA Makati. Yan. Nag-duck cover and hold po during the earthquake drill. Ayan. Next po yung Marian Procession nung last Sunday. Nagkaroon po ng Marian Procession dito sa Juan Luna, Gagalangin, Tondo, no? At ito po ay ika-4 na gagalangin Marian Procession. At yan po, next slide. Kasama po natin ang grupo natin, ang Federation of Filipino Chinese Fire Rescue. Nag-conduct po tayo ng standby medic. Yan, kasama po natin ang The Extreme Fire, member ng Federation Fire. Yan po. So, during the procession, ayan, nag-provide po sila ng mga first aider, mga medic. And at the same time, yung ambu po ay sumunod dun sa procession. Yan. So, yung sa ano naman po, yung sa Future Point. Future Point. Yan. Nag-conduct po tayo sa Future Point Plaza ng fire safety and disaster preparedness. Yan. Next slide. Yan po. Ginanap po ito sa penthouse nila. At yung mga condominium association. Nandiyan po. Represented. Yan. Next slide. Yan. Makikita po. Tinuturuan po natin ng how to use a fire extinguisher. Yan. Next slide. Yan. Nag-duck cover and hold din po sila. Nag-earthquake drill. Yan. And at the same time, disability inclusive disaster risk reduction. Tinuruan po natin kung paano po ang isang PWD or nakasakay sa wheelchair, kung ano pong gagawin during an earthquake. Yan. Yan. Be prepared, stay safe. Yan. And of course, yan. Meron pong go bag, pinakita po natin. At the same time, meron pong tarpaulin na help para pagka hindi na po kailangan sumigaw. Makikita na lang po yung tarpaulin. Doon, yan. Yun. And of course, last, yung sa tribunal. Pakita natin sa tribunal. Actually, yan po. Nandyan po ako. Napakaraming tao. Tingnan mo kung makikita nyo ako. May sorpresa po kayo sa akin. Kung makita nyo ako. Yan. Nag-attend po tayo ng Tribunal Academy, no? At tayo ay isa sa first batch na umattend ng Tribunal Grievance. Yan po. Yan, yung graduate po tayo. Kasama po natin si Attorney Ferrer, yung head po ng Tribunal, Supreme Tribunal. Yan. Ayan, pinipin po yung ating graduation pin. Yan. So yan po, it was held at Aberdeen Court. Marami pong umattend. Yan po. So, congratulations sa mga graduate sa First Tribunal Academy ng Supreme Tribunal.
Ngayon po, balik po tayo sa ating bisita, si General Cabrera ng SOPI or Safety Organization of the Philippines. Yan po. Sir Cabrera, pwede po natin maibanggit sa ating mga viewers yung mga every month or in the whole year na ginagawa ng SOPI para alam po nila na ito pala yung mga every month na meron po pala tayong mga programs, no, that they can join or they can register to. Yan po, Sir totoo po Cabrera. yan. Meron po tayong tinatawag, nabanggit ko kanina yung Marso po natin, fire safety. Meron po tayong by May, meron po tayong national road safety mga conferences po. So kasama na po riyan yung mga pagbibigay po ng mga training about road safety, no po? Yun, Andyan- napaka-importante po yan, road safety, no? Yes, opo. Alam naman po natin na halos araw-araw meron pong aksidente nangyayari. So, very important po yan, road safety na convention or conference. Convention po. Yan. Convention. So, hinihikayat po natin mga viewers na mag-register po sa mga ganun road safety conference or convention para alam po natin ang mga road safety measures, no? Biruin mo, araw-araw may aksidente tayo nababalitaan, di ba? Tapos nasa news pa, di ba? Araw-araw may mga aksidente, mga motorcycle accident, mga truck, di ba? Ang daming aksidente po. So, that's very important, sir. Yes, totoo po yun. So, yan po, may director in charge din po tayo tungkol sa road safety at nagkakantak. Kaya na nabanggit ko, nagkakantak tayo ng mga training on road safety. Ayan. So, mag-register lang po sila, no, sa SOPI. Ito po ay libre po ba o may bayad? Meron pong mga fee yung iba, no? Dahil alam po naman natin, nangungubi tayo ng mga experts din po dyan. So, kailangan po nating may mga konting minimal naman po, no? Very minimal. So, kasama po dyan yung pagkain and certificate. Yes, of course. Opo. Ayan. So, yung registration fee naman is for the venue, food, and the certificate and the other Amenities. expenses or para sa mga honorarium ng mga speaker, no? Opo. So, whole day event yan, parang 8 to 5 pag gano'n ng mga conference, no? Ayan po. Tama po. So, yan po is for the month of May, no? Opo. For the month of May, road safety. So, ano pa po sa ibang buwan? Pagdating po ng meron po tayong mga programa on emergency management po, no, ha? Mga October po, meron po niyan. At yung July po, meron po tayong school safety convention or conference sometimes, no, ha? Na ika nga ay ginaganap ng SOPI. So, involved po dyan yung mga subject matter on, alam naman natin, nagkakaroon din ng mga aksidente, no, ha? Mga unsafe conditions sa loob ng mga paaralan na yan po ay ika nga ay binibigyan pansin ng ating mga speaker. So, meron po tayo niyan na National Safety School Conference. Okay. So, meron din po para convention or conference para sa school safety, no? Pero hindi po ba late na yung July dahil July yata may pasok na sila? Yung pong na-schedule, pero adjustable po yan dahil ginagawa naman, bago po naman gawin ng isang conference, ay pinagmimitingan po yan. At depende po yan dun sa, ika nga, alam naman natin, ang school year natin ngayon, minsan nagbabago na at they start. So usually ginagawa po yan pag yung bakasyon, ano? Ayun. So, very important po to kasi ang school po is one of the risk, no? Maraming high risk yan dahil marami pong tao or maraming estudyante, di ba? Involved. Totoo po yun. Totoo po yun. So, yan, very important po na yun para sa mga, lalo na mga school officials and teachers, they could attend the school conference or school safety conference. Yan po. Ano pa po ang iba aside from that? Actually, itong taon po na, next year, nakaplano po yung maritime safety natin na gagawin sa parting, I think it's in Cagayan de Oro, na magkakaroon po tayo ng maritime safety, no? So, involved po yan yung tungkol sa mga ship, ika nga, yung mga ship accidents natin, ship fire safety, babanggitin po yan ng mga kumbidado po natin, yung ika nga, yung mga batikang mga speakers po natin, no? So, maritime. Pag sinabi pong maritime sa dagat, Opo, mga sea. No? So, Sea safety. We have sea safety kung tawagin. so involved dyan may mga barko. Tama po? Opo, tama po yun. Tama po yun. Ayun. So, meron din po palang safety para sa mga
barko. So mga seaman, tama po ba? Dapat mga seaman ang mga participants dito. Actually, tama po yun. May mga seaman din po tayo. Tsaka yung mga ordinary nagtatrabaho sa mga port areas po natin, of course, they need also some sea safety rin po. At yung mga crew sa mga barko natin, locally, no ha? Okay. So, ano pa po ang... Yung nabanggit ko po kanina, ngayong actually itong November, ay yung tinatawag nga nating Industrial Safety Conference or Convention na gaganapin po. So, it's 27 and 28, no ha? Gagawin po yan sa Soler. So, iniimbitahan po namin kayo na umaten. Ito naman po ay tungkol sa mga industries, ano? So, iba po, marami po kami imbitang mga speakers na mga experts on industrial safety and industrial identification of hazard and risk assessment. Okay. So, ano pa po ang Ito nakaline po up? nabanggit ko kanina, itong pinakahuli nga po, itong holiday safety, no ha? So, actually, yun nga, magagawa kami ng sulat sa mga TV, networks, no ha? Pupunta rin po kami ng barangay, pupunta rin po kami sa mga kampanya para magbigay ng holiday safety tips po. Pwede po ba tayo magbigay ng holiday safety tips sa ating mga viewers since palapit na po ang holiday season? Opo, totoo po yan. Number 1 ng cause of fire identified during holiday seasons sa bahay ay electrical. So, dapat i-review natin ang mga electrical connections natin. No, ha? Tingnan natin yung mga overloading. Napaka-importante po niyan. Yan ang pagsisinimulan. At pag Pasko po, nakakabit tayo ika nga ng mga Christmas tree. So, tingnan po natin na ang ating ginagamit ay may tatak pong ICC. No? Ibig sabihin po niyan, ICC or PS mark na tinatawag. ICC for imported and PS mark for locally made products na mga ika nga na mga ilaw. Dahil marami po tayong nakaraang mga aksidente na nagsimula sa Christmas tree. So, yan po ang ilang sa mga... Yung road safety din po, napaka-importante. Dahil alam naman natin, maraming bumabiyahe pag Pasko. Ayaw nila rito sa syudad. Masyado raw maingay. So, lilipat sila. So, pasok yung road safety. So, ano po ang pwede natin bigay sa mga biyahe? Ano po ang safety tips natin sa kanila? Ay, pagbiyahe po natin, unang-una, ang bahay, pag iniwanan natin, i-sure lang natin na wala pong mga nakasaksak, sarado, no ha? As much as possible, uso na yung CCTV. Magkabit po tayo ng CCTV para alam po natin na nangyayari. As much as possible, magbilin tayo sa ating mga kapitbahay. Aalis lang po kami. Baka pakitingnan-tingnan lang po ang aming lugar. So, yan po yung mga ilan. Ano po? Tapos, how about yung roadworthiness ng sasakyan? Yun, ano po opo. ang advice natin? Of course po. Yung ating mga sasakyan, dapat tingnan natin, ito ba ay good running condition o good working condition. Ano po? Meron nga dyan na tinatawag blow baguettes. No ha? Okay. So, from battery, Lights, oil, yes, blow baguettes. So, W is... wiper, Yes, wiper. Mas alam na alam ni Boso. B, Okay. brake, Yeah, brakes, baguettes, A, medyo nakalimutan ko na tayo iba eh. air pressure ng gulong. A. Yes, tama yun. Opo. Oo. Yun. Tapos yung mga tools. Importante na meron tools ang sasakyan natin. E is engine, check for the engine oil, no? Tapos T is tools, yan. So, dapat, i-ano po natin yung blow baguettes before we go to Travel, bago po go tayo, on travel. Yes, bago mag-travel. Parang safety na po ng ano natin yan. Ng, Ating pamilya at ating yes. sarili. Opo. At saka yung yung mga dadaanan din natin, ano? Dahil kung pag nawalan ka ng preno, maaaring maka-aksidente ka. Yun. So, aside from the... teka po, ano po ba ang PS or ICC? Ang PS nga po, product standard, na yan po ay standard. ibinibigay ng ating DTI. Katulad po ng mga lights, no? Ibig sabihin, dumaan sa pagtetesting nila na yan ay ay matibay at hindi magiging cause ng isang accident. Yung ICC naman po, international marking po yan. Ano? Commodity. Import Commodity Clearance. Na yan po, na paggaling sa ibang bansa, dapat po dadaan sa DTI para ay mapag-aralan nila kung ito pa ay hindi makaka-aksidente.
So, yan po yung PS and ICC. Yan, at least sa ating mga viewers, no, alam nyo na po kung ano ibig sabihin ng PS, which is Product Standard, no, and ICC, Import Commodity Clearance. May mga signage po yan, ano? May mga signage po na ikinakabit sa produkto. Yung PS mark, something may check. Yung ICC is a global figure nata. Ano? Yun. Kasi syempre, naririnig po natin, PS, ICC, ano po ba yun? Diba? Totoo So, po. at least, alam na po ng viewers natin kung ano ibig sabihin ng PS or ICC. Baka kasi, PS ka lang ng PS or ICC, hindi naman pala nila naiintindihan kung ano ba yun? Ano bang meron? Oh, 'di ba? Yes. Anong ibig sabihin ng PS or anong ibig sabihin ng ICC? At least ngayon po, malinaw po, narinig po ng ating mga viewers kung ano po ang ibig sabihin ng PS or ICC. So pag meron pong ICC mark or PS mark, ibig sabihin dumaan po siya sa pagsusuri na ito po ay quality. May quality, Yes, tama may po. quality and safe to use. Yan. Kasi baka yung iba, hindi naman naiintindihan. Sticker lang naman yan. Ano, what's sticker, di ba? Tama po yun. Mm. Yun. So, at least na-explain po ni Sir Cabrera kung ano po yung PS at ICC. Yan. So, meron pa pong ibang programa po ang SOPI. Like, alam ko yung may facilities emergencies, di ba? Yan po. May nag-accredit po tayo ng Facilities Emergency Management. Nag-attend po ako noon, first batch. Nag-first batch po tayo ng Facilities Emergencies Management, PEMP, ang tinatawag natin PEMP. totoo yun. So yun po, meron po sa SOPI niyan, Facilities Emergencies Management Practitioner. So ako po ay nag-enroll din po or nag-register sa SOPI bilang PEMP. So nag-first batch kami noon. Yeah. Yun. So sa ano pa po ang ibang safety tips natin aside from the decoration, no? Yung mga Electrical Christmas decoration. outlets. Yan po. How about yung mga habang nanonood sila, ano bang mga pwede natin fire safety measures na Actually, yan po isa yung ano mga natin? fireworks, to ha? Actually, maganda po yung programa dati. Ewan ko lang po kung ipatutupad uli. Na pag nagkakaroon ng firework, conduct of fireworks, dapat sa isang lugar lang. Hindi po kahit saan na ako, naging experience ko yan. Yung kapitbahay ko, pumunta sa amin yung kanilang kwitis. So, kung yan ay gagawin mo sa isang maluwag na lugar o ika nga ay sa malayo-layo, ay medyo malayo ang aksidenteng ika nga ay idudulot ng mga fireworks. So, yan po ay conforme naman sa pakikipag-ugnayan sa barangay na aming isang programa ngayong holiday safety po. Ayan. So, any other tips po sa ating mga viewers during the holidays? Alam po naman natin, pag during holidays, nandiyan po yung nagkakaroon ng sunog. Madalas, araw-alos, puro sunog yan. Lalo na pagka mag-New Year, di ba? Halos tuloy-tuloy ang sunog dyan eh. Para at least maiwasan po nila. At ano po ang pwede nilang gawin, Sir Cabrera? Totoo po yun. Isa pong number one cause during holiday is kitchen fires, no ha? Minsan kasi sa dami ng minsan may bisita ka, nagluluto ka, no ha? So wag po nating iiwanan yung ating mga linuluto, ano ha? Yung mga kandila po na wag nating basta-basta pababayaan na madidikit sa mga combustible material, ilalapit natin sa kurtina, medyo ilalayo po. At kung tayo matutulog na, patayin po natin lahat ng mga ganyang uri ng pagsisimula ng apoy. Ayun. So, yan po, ating mga holiday safety tips coming from Sir Cabrera ng SOPI or the Safety Organization of the Philippines. Sir, matanong ko lang po, ano po ba yung Industrial Safety Conference? Yung Industrial Safety Conference po ay tungkol po sa mga different industries natin, ano? Na ika nga, iba-ibang mga kumpanya rito sa atin, no ha? Yung mga storage facilities natin, yung mga ika nga, yung mga mga paints, no ha? Mga manufacturer po ba to? Oo, mga manufacturing companies po. So yan po yung iniimbitahan namin. Actually, given na po, napakarami po ng mga attend na mga participants po ngayong Industrial Safety Conference. At yun nga po, ulitin ko ang pag-aanyaya sa inyo, magkakaroon po ng Industrial Safety Conference dito sa Soler 27 and 28, ano?
So, makipag-ugnayan lang po sa Safety Organization of the Philippines. Yan naman po ay nakikita palagi sa Facebook ang mga invitation na ginagawa, no? Tapos meron din pong National Construction Safety Conference, no? Yes, meron din po. Involved naman po dyan yung nasa construction industry dahil ang construction industry ay considered to be a hazardous hazardous po yan. So, napaka-importante po na naggagawa rin po kami ng ng mga programa tungkol sa construction safety. Yun. Tapos, Tek, pakita po natin yung isa, yung clean-up natin, yung OSH. Yung OSH na picture. So, meron din po rin yan, yung OSH. No? So, according to the DOLE, no? Na kailangan pong meron first aider para pag 10 above. Tama po ba? Opo, tama po yan. Actually, standard po yan na nakikita nga dyan, yung section 32. Given po yan. Requirements po yan, minimum standard po yan. Na kailangan, kung ang low risk mo, yung first aider mo, dalawa, di ba? Dalawa. Kasi nagkaroon po ng unang implementing rules yung ating 11058 about occupational safety and health, yung 19818. At yan po ay napalitan ng DO 252-25. So, dyan po sa 25225, dinalagay po kung ilan ng pangangailangan na dapat na member ng isang first aider. Ilang number ng first aider sa isang kumpanya, sa low risk, sa medium risk, at sa high risk. Sa construction po, yun nga, nabanggit ko kanina, considered high risk po yan. So, andyan dyan po yung mga safety officers, nakalagay po na isang SO2. Yung SO2 po ay yung safety officer 2 na kung tawagin. At idadagdag ko na rin po, ang SOPI po ay nagbibigay ng mga training tungkol sa mga safety officers from SO1 to SO4. Kaya meron tayong tinatawag na mga safety practitioners and safety consultants. So, ito po ay mandatory. Yes, of course. Mandatory po yan. Yung po dun sa ating DOLE, yung section 32 nga po na binabanggit dito sa ating harapang TV. So, ito po ay DOLE RA 11058. Yes, opo. Republic Act po yan na nagkaroon po para ma-implement yan. Meron po tayong tinatawag na DO 19880 na yan po ay napalitan ng DO 252-25. Department order po ang ibig sabihin ng 252 na galing po sa Department of Labor and Employment. Yeah. That is according to the DOLE OSH or the Occupational Safety Standard Book or tawag nila Yellow Book. Tama po, yung no? Yellow Book na tinatawag niya. Yan. So, yan po. Sa mga nagbabalak po na magkaroon ng OSH or BOSH or COSH, no? Meron po ang SOPI. BOSH or COSH or Basic Occupational Safety and Health. Opo. Or COSH, Construction. Construction, Occupational Occupation. Safety and Health. COS. Yan. BOSH Meron po and rin mga COSH. LCM na tinatawag, Mga ano na yan, Loss SO3 control, na. oo. SO3 na. Pang SO3 hanggang SO4 po. Ayan. So, tayo po, nag-ano po tayo Sir Cabrera, nag-BOSH and COSH po tayo. So, Good. SO2. Yan po. Yes, opo. Pwede na pong SO3. May mga requirements po, number of years na ikaw SO2, na pwede kang mag-SO3, number of years na experience po, na pwede kang maging SO4. So, may mga graduation po yan. Hindi kagad pupunta ka sa SO3. Ayon po yan sa DOLE requirements. Yan. Nag-ano po muna tayo nun OSH, 8 hours mandatory yung SO1. MES yung MES na tinatawag. Yes. So, wala na po tayong oras, no? So, pwede po tayo magbigay ng mensahe sa ating viewers. Opo, ngayon po ang susunod na buwan ay isa sa pinaka-importanting parte ng Filipino culture. Yan po yung tinatawag na Christmas. Tayo nga ang sinasabi na isa sa pinaka matagal mag-celebrate ng Pasko. So, andyan po ang mga hazard na identify po natin ano ang risk dyan at tayo po ay dapat gumawa ng pamamaraan na hindi po magkaroon ng aksidente o mga magiging injuries sa ating mga kabahayan. So, yun po. Maraming salamat kay Engineer Danny Cabrera
Tama, yan, ng Safety Organization of the Philippines. At siyempre, bago po tayo magpaalam, ang sabi nga ni Eleanor Everett, "For safety is not a gadget, but a state of mind." Yan po. So on behalf of the program Road Full of Disaster, ako po ang inyong lingkod, Rolly So, at ang aking kasama si Mimosa Panlaki. Maraming salamat po sa pamunuan ng Euro TV, sa pangunguna ni CEO Danny Mangahas for having our program at Euro TV. So thank you very much and see you again on our next episode. Bye-bye! Thank you po.